Isang magandang hapon po. Pinagpala po tayo ng kanyang mga salita at patuloy na pagpalain ang bawat isa sa atin. Muli po, ang ating pinag-uusapan ay sa Aklat ng Lumang Tipan. Ang ating isa sa mga pag-uusapan ngayon ay si Propeta Sepanaya o si Sophonias sa Tagalog po. Sophonias. Tayo po'y manalangin bago po tayo magsimula. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo at nagpapakumbaba. Minsan po kami sa aming mga karamihan. Minsan pang maging inspirasyon namin, Panginoon, ang mga pangyayari sa lumang tipan. At kung ano man po yung matututunan namin, Panginoon, ano man po yung makikita namin pagkakamali nila, ay magsilbing paalala sa amin. At kung ano man po yung pangako, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa kanila, ay amin din pong i-claim sa iyo, Panginoon, sapkat kayo po ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, at patnubayan mo kami ng Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Propeta Sepanaya o Sophonias. Nung panahon nito, mga kapatid, ay nagkaroon po ng pagpaparusa ang Diyos, hindi lamang po sa Juda at sa Jerusalem, pati po yung karatig bansa nila ay pinarusahan ng Panginoon. At nung panahon na yon, ang Jerusalem ay naparusahan na. So ang hindi pa nagaganap nung panahon na to ay yung kay Juda. Nung panahon na yon ay ang hari ay si King Josiah. Siya po yung hari. At ito pong si Haring Josiah o si Josias ay isang haring matuwid. At nagkaroon po siya ng gumawa po siya ng pagbabago nung panahon na yon. Kasi yung kanilang pamamaraan sa pagsamba ay hindi angkop. Kumbaga hindi maayos, hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya kumbaga, itong si Haring Josias ay gusto niyang ilagay sa ayos ang lahat. Para nga naman sa kanyang pamamahala ay kalugdan sila ng Diyos at sila ay pagpalain ng panahon na yon. At mapapansin niyo, mga kapatid, dito binanggit yung puot ng Diyos sapagkat nagalit ang Panginoon ng panahon na yon sa Jerusalem sapagkat ang mga leader nila ay korap. Ang mga pinuno, sila daw po ay ang mga pinuno ay tumatanggap ng suhol na nagiging dahilan para masira yung katarungan. Siyempre nga naman, kung igagawad mo yung katarungan, pag sinuhulang ka, hindi mo igagawad doon, papaboran mo yung nanunuhol. So ganun po yung nangyari sa mga namumuno sa Jerusalem. Kaya pinarusahan ng Diyos itong Jerusalem at susunod niya yung bansang Juda. Kung sa chapter 1 po, daanan po natin. Ang mga pinag-uusapan po dito ay yung paghatol ng Panginoon, ang kapahamakan sa mga karatig bansa ng Israel, kapahamakan at katubusan ng Jerusalem noong panahon na yan. So sa chapter 1 po ay muli po ay tinanggap ni Sepanaya o Sophonias yung mensahe mula sa Diyos na si Yahweh. At ito yung mensahe niya na kailangan sabihin niya sa mga karatig bansa, babalaan itong mga bansang ito na sila'y parurusahan ng Diyos, mararanasan nila yung kahatulan. Sa chapter 1 verse 2, nagpahayag ng Diyos ng paghuhukom, araw ng paghuhukom ay igagawad ng Panginoon. Sa chapter 2 po, yung malagim na wakas ng mga bansa. Diyan po ipinahayag sa chapter 2.
At hinatulan yung mga karatig nasa paligid ng bansang Israel. Sa chapter 2 po yan. Sa chapter 3 naman po, ito naman po yung ipinapakita yung mula sa kasamaan ay muling tutubusin. Hahanguin sila mula sa kanilang mga kasalanan. Muli silang patatawarin ng Panginoon at pagpapalain. Kasi kung mapapansin niyo mga kapatid, hindi lang puro parusa ang ginagawa po ng Panginoon. Ang Diyos ay nagpaparusa, humahatol. Pero naawa rin ng Diyos sa kanila. Sapagkat pag pinarusahan sila ng Panginoon ay nakikita ng Diyos ang kanilang sitwasyon. Hindi matiis ng Diyos itong bansang Juda at Israel at hinahango niya rin po mula sa kanilang kasamaan. At papansinin po dyan ay nagkaroon nga po ng paghatol sa mga pinuno. At isa sa mga mensahe na gustong iparating ni Sephaniah, Sophonias sa mga namumuno ay itigil yung kanilang pangungurakot. Magpairal sila ng katarungan. At matakot sila kay Yahweh sapagkat gagawin ni Yahweh yung paghatol sapagkat hindi na po sila namumuhay ayon sa kalooban ni Yahweh. At isa sa mga pangako ng Diyos sa bandang huli, sa chapter 3 verse 20, muli na naman pong nahabag ang Diyos sa bansang kanyang pinili at ang sabi niya rito, ibabalik kita sa iyong tahanan sa panahong iyon at sa panahong kayo aking titipunin. Oo, gagawin kitang tanyag at dakila sa gitna ng lahat ng bansa sa lupa. At pauula rin kitang muli, si Yahweh ang may sabi nito. Tingnan niyo po, hindi po sila matiis eh. Ganun po talaga parang sa mga magulang, di ba? Kasi may mga magulang na nagagalit sa kanilang anak. Nagugulpe, pinapalayas. Pero alam niyo po, hindi matitiis ng mga magulang po yan. Bagamat dinidisiplina yung kanyang anak, pero iba po yung pakiramdam ng mga magulang, hindi nila matiis yung kanilang anak. Ganun din po yung nangyari sa panahon ng lumang tipan. Kahit nagkakasala po sila, pinarurusahan sila ng Diyos, ipinapalasat sa kanila yung puot ng Diyos. Pero yun mga kapatid kasi minsan tayo nasasanay tayo sa puro pag-ibig, puro kabutihan. Siyempre makatarungan din po ang Diyos kapag po tayo nagkasala at wala na pong pagsisisi at wala na pong takot sa puso. Wala na pong panahon para mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa katwiran, ay ginagawad ng Diyos yung kanyang katarungan. At ganun po yung ginawa niya sa Jerusalem. Noong panahon na yon, ang Jerusalem ay napahamak na. Sila po ay sinakop. At alam niyo po yung bansang sumakop sa kanila noong panahon na to. Kasi nung ang ginagawa ng bansang Jerusalem ay palasa sa kanila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Parang binaliwala nila si Yahweh noong panahon na yon. Ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nawala yung kanilang dating pagkilala sa Kanya na sila'y inilabas sa Ehipto. Tuloy, gano'n naman ang sinasabi ng Panginoon. Pinapaalala sa kanila nung panahon na sila ay inalipin sa Ehipto, sila'y pinalaya. Sapagkat doon sa Ehipto ay sumasamba po sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptian. Kung ano po yung Diyos-Diyosan ng mga Egyptian, dahil sila po ay alipin, wala po silang magawa kung disambahin din po. At ganun din po yung nangyari nung panahon na to ni Propeta Sephaniah. At ang Juda ay mangyayari pa lang yung pagpaparusa sa kanya kasama yung karatig na bansa nasa paligid. Ang Jerusalem ay naparusahan na at nung panahon na yun mga kapatid, talamak yung ang sitwasyon nila, yung mga leader nila kakaiba. Ang mga namumuno sa kanila ay kakaiba.
Binanggit niya sa chapter 3. Sabi niya sa chapter 3, verse 2, tingnan niyo yung mga sinabi binanggit dito patungkol sa mga pinuno. Ang kanyang mga pinuno ay parang leong umuungal. Ang kanyang mga hukom ay matakaw na tulad ng asong gubat. Ibig sabihin, corrupt talaga. Inuubos ang magustuhan bago umaga. Mga taksil at palalo ang kanyang mga propeta. Ang kanyang mga saserdote ay walang pakundangan sa mga bagay na banal. At nihihurakan nila ang kautusan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Yahweh ay makatwiran. Hindi siya nagkamali tuwing umagay inihahayag ang kanyang katarungan. Yun nga po, dahil nga po sa ginawa ng mga pati saserdote. Pero niya yung mga saserdote, binabaliwala yung kautusan. Actually, pag sa lumang tipan ng mga saserdote ay ganun sila ka-stricto sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Kaya nga po tinatawag na sa Bible, meron tinatawag na mga tagasunod ni Moises. Itong mga saserdote ay itinalaga nung panahon ni Moises. Alam niyo mga kapatid, yung mga Levita nung panahon ng lumang tipan, wala po silang lupang minana nung panahon ni Joshua. Basta't ang binigay sa kanila, lahat ng handog, sila yung makikinabang. Yung mga Levita. At yung mga Levita nito, yung mga henerasyon nila ay ginagawang saserdote ng mga tribo nung panahon ng lumang tipan. Pero mapapansin nyo binanggit dito sa kay Propeta Sephaniah na ang mga saserdote ay sila mismo ang lumalabag sa kautusan ng Diyos. At ang mga propeta ay mga palalo. Ibig sabihin, hindi talagang tunay kasi ang propeta ay nagpapahayag ng katotohanan at mapagpakumbaba sapagkat nagpapasakop sa Diyos. Pero binanggit dyan yung kanilang mga propeta ay kakaiba. Siguro dahil nga tingin nila sa sarili nila ay propeta sila at nagpapahayag sila ng mga na nanggagaling sa Diyos pero hindi naman po totoo, sabi dyan. Hindi naman po. Kaya po ang Diyos ay nagparusa dito sa bansang Jerusalem. At kasunod na nga po nito ang Juda. Ganun pa man, nangyari man ito sa pagpaparusa ng Panginoon ay nangako pa rin ng Diyos na ibabalik sila. At sila muli ay titindig ng Panginoon. Titipunin, sabi dyan. Muli silang titipunin ng Diyos. Hindi talaga matiis ng Diyos yung kasalanan ng bansang pinili niya. Ang Israel ay pinili ng Diyos. Siya po ay pinakilala sa mga bansa, pinagpala ng mga himala, katakot-takot na himala. At sa kanila nagmula yung mga patriarka, tulad nila Abraham, nila Isaac at ni Jacob. Mga Bible hero, no? Yung mga naging tanyag at kilalang tao dahil sinamahan ng Diyos. Pero sa kabila ng ito, mga kapatid, itong bansang ito ay nawawala, nananamla yung kanilang pagkilala kay Yahweh. At bumabalik sa lumang pagsamba. Bumabalik sila sa Diyos-Diyosan na naging dahilan para manibugo ang Diyos upang sila'y parusahan. At muli po, si Propeta Sephaniah, si Phonias, ay ginamit upang sila ay babalaan. At alam niyo naman ang panahon na yon, may mga nakikinig na bansa, merong hindi nakikinig. Pero sigurado dahil napahamak yung Jerusalem, hindi po nila pinakinggan yung pahayag ni Propeta Sephaniah. Ang nangyari, sila ay napahamak. Sila ay sinakop at natalo sa mga bansang kaaway nila. Ganun po kasi sa panahon ng lumang tipan. Pagka ang bansang ito ay nagmatigas at sumuway sa Diyos, ang Diyos ang gumagawa ng paraan, pinapasakop siya sa mga bansang malulupit, mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. At pag sila ay sinakop, kinubkob yung kanilang lugar, susunugin, wawasakin yung kanilang templo. Kayo, kapag nakakapanood po tayo ng mga movie na sinusunog yung mga bahay, pag sinakop, totoo po yun.
lumuntipan ganun para po totally masira yung kanilang lugar. Sila sinakop, sinusunog po yung kanilang tahanan. Pero muli po, sabi ng Panginoon, aalisin niya yung mga kurap, papalitan niya ng mga matuwid. Binanggit din dyan na aalisin niya yung mga taong namumuno na hindi ginagawad yung katarungan. Kaya papapansin niyo dyan mga kapatid, ulitin ko pa sa chapter 3, pinangako rin naman ng Diyos na ibabalik sila sa kanilang tahanan sa panahong iyon. Dahil sinakop sila, maaring wasak din po yung kanilang mga tahanan. At gagawin kitang tanyag at dakila. Muli po, sabi ng Panginoon, ibabalik yung dati kasi tanyag sila sa ibang mga bansa. Ang bansang Israel ay laging sinasamahan sila. Gumagawa ng himala. Kung mapapansin nyo, hindi nauubos yung mga himala ng Diyos sa bansang yan. Patuloy na pinagpapala hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Sinasamahan ng himala sapagkat pinili silang mga bansa. At yung pinangako sila, muli silang titipunin at gagawin kitang tanyag at dakila sa gitna ng lahat ng bansa sa lupa. At pauunlarin kita, sabi ni Yahweh. Lagi silang hindi matiis ng Diyos. Tulad ng inalimbawa ko kanina na mga magulang hindi matiis yung kanilang mga anak. Minsan pinapalayas, pinarurusahan, pinapalo, pero hindi rin po sila matiis ng mga magulang. Ganon din po ang Diyos, mga kapatid. Bagamat pinaparusahan niya ang mga bansang ito, sabi nga, hindi rin po niya matiis na hindi sila kahabagan. Kaya minsan pa pong maranasan natin, katuwina hanggang sa panahon ng ating Panginoon, lagi naman, ang Diyos ay nahahabag sa mga taong kumikilala sa Kanya. Magiging makatarungan din naman ng Diyos kung sila ay hindi po kikilala sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kapangyarihan. Hindi nila kikilalanin ng Diyos. Nagiging makatarungan din naman ng Panginoon. Sila po ay pinarurusahan. Pero sa kabila niyan, mga kapatid, patuloy na nahabag. Talagang ganun talaga ang Diyos mahabagin. Kaya nga sa Biblia po, hindi po nawawala yung salitang mahabagin. Remember, tayo po ay naligtas dahil sa habag ng Diyos. So yun lamang po mga kapatid, tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon, minsan pa na ang iyong kahabagan, ang iyong pagiging makatarungan, Panginoon, ay nananatili. Ikaw ay mahabagin, pero sa kabila niyan, ikaw ay makatarungan, Panginoon. Ikaw ay matapat, ikaw ay mabuti, Panginoon, sa bawat kumikilala sa iyo. Sa kabila ng mga kasalanan, ay patuloy mo silang kinakabahan at pinagpapala. Salamat po, Panginoon. Ang mga pangako mo ay aming pinakahawakan, na ikaw ay mahabagin sa mga makasalanan at sa mga kumikilala sa iyo, Panginoon. Sa mga nagsisisi at kinikilala ang iyong anak na si Jesus. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.